Hello guys! So ngayon ay magvo-voice over ako ng aking video kasi medyo na-miss ko na ang pagvo-voice over. Matagal-tagal na rin ako hindi nagvo-voice over. At ngayon nga ay magagawa ako ng parol. Gagawa ako ng parol kasi pinagdadala na si Narara ng parol at naisip ko ang gawing parol ay itong mga ribbon na ginamit ng Flores de Mayo dito sa amin. Ito yung mga ginamit ng mga nagsagala. Kaso nabasa na yung mga kabilang side, yung mga dulo at hindi na rin siya magagamit ngayong susunod na Flores de Mayo. Kaya ito naisip nga namin gamitin. Kaya sinimulan na nga ni Rarang tanggalin yung mga papel na nakadikit sa kanya. Yung ibang mga papel ay talagang sobrang hirap nang tanggalin kasi dumikit na siya at nagkulay na rin yung ibang papel dun sa mismong ribbon. Pero okay lang yan, magagamit pa rin naman yan. Tapos ito, nagawa na nga rin nung start tas binalutan na. Kaso ang problema, after ko nga siyang mabalutan, ito mapinturahan, ay na-realize ko na payat nga siya, hindi siya mabuldog. Kaya ayun, tong asawa ko ay naisip ulit na gumawa nga ng panibago kasi mas maganda kasi siya yung mataba. Yung alam niyo yun, mabuldog yung katawan ng parol. Kaya ayan, nag-abala ulit siya na magawa kasi ayaw din niya yung gano'n na payat. Habang siya nagagawa dyan ng parol, inumpisahan ko ng gupit-gupitin ng mga ribbon, tapos sinaid ko yung mga papel na nakadikit sa kanya. Tapos ayun, ganyan, pare-parehong size lang, sinusukat ko dun sa ID, ganun kalalaki na square yan, tapos gagawin natin parang mga petals, tas yan ang ididikit sa parol. After nga pala yun mas-square, ay anuhin pa, gugupitin pa yung medyo dulo para maging carve. Tapos yan, ganyan na siya, gagawin ko na siyang petals. Madali lang naman yan, ang problema nga lang dyan ay masakit siya kapag pinapasok, kasi itong ribbon na ito ay makapal, kaya pag pinasok mo siya, tapos pinagdikit mo, talagang mainit siya, mapapasok yung kamay mo. Kaya pag minsan, kapag alam kong medyo kumukulo-kulo pa siya, ginagamitan ko siya ng papel para ma-press, para magdikit yung ribbon. So ayan, ganyan lang lahat yung gagawin. Bali 100 na ganyan yung kailangan ko para ma-cover dun sa parol. Pero hindi naman buong parol ayan ang i-cover ko. Mamaya makikita nyo kung ano yung ilalagay ko sa panggitna. So, ayan, tinuloy-tuloy ko lang para nga matapos yung 100 na kailangan ko. At maya-maya nga itinulungan na ako na rin aking asawa dahil nga sakit na nga niya sa kamay. Ako na yung nagtutupi, tapos siya na lang yung nagpapaso. At pagkatapos naman namin dito sa mga petals, ay inumpisahan ko na nga coveran itong aming parol. Nakoveran ko na yan ng bond paper na mga lumang module. So, yun ang ginamit ko. Tapos ngayon ay lalagyan ko siya nitong honeycomb na wrapper na ginamit ko dati nung ako'y demo, nakita ko siya, kaya sabi ko pwede ko itong gamitin. Kaya ayan, ginamit ko na rin lang siya dyan. Yan lang naman ang nilagyan ko, yung mga side na hindi ko malalagyan ng mga petals. Dito nga ay nagsumila na akong maglagay ng mga petals. Bilang ko sa bawat isang triangle ay 10 na petals ang aking naiilagay. So bale, 50 dito sa harap, tapos 50 na petals sa likod. Tagal-tagal din siya gawin. Galam mo yun, 100 na petals yung kailangan ko. Pero hindi ako naiinip kasi alam nyo yun, pag talaga nag-enjoy ka sa ginagawa mo, tulad nito, mahilig naman kasi ako magagawa-gawa ng mga petals na yan. Hindi ko ramdam na masakit sa kamay, pero okay lang naman. Hindi man ako naiinip. Tapos yun, eto na nga sa panggitna. Ito yung mga ginawa ko last year na mga garland na natira sa aking mga binenta. Ayan, naalala ko na hindi ko na rin naman siya magagamit kasi ang nakalagay sa centerpiece niyan ay 2025. So, kailangan ko rin siyang baklasin. Kaya ito na rin ang naisip ko na ilagay dito sa gitna ng aking parol. Kaya ayan, buti na lang nagkasya din yung mga kulay kasi parang 10 piraso lang na mga natira yan. Kaya pinagkasya-kasya ko na lang yung mga kulay, tapos pinagsama-sama ko, yan, dinivide-divide ko para dun sa magkabilang gitna nitong parol. At yan nga, nagbilog lang ako na shape, tapos yan, ginamit ko rin yung mga tira pa. At yun nga, yung pinakang gitna natin itong parol. Tapos yung pinakang gitna ay ribbon na lang din nilagay ko, tapos nilagyan ko ng pearl din sa gitna. Yun, puro gitna. Tapos yung paglagay ko nga pala dyan ng yung palawit niya sa gilid, hindi ko na na-videohan kasi hindi ko sure kung ilalagay ko talaga yun. Gawa ng tinesting ko lang. May nagustuhan nga ni Rara, kaya yun na rin lang ang nilagay ko. Kaya naman, eto na ang aming parol na gawa sa satin ribbon. Dadalhin na ni Rara sa school. Thank you for watching.